God. Hallelujah. Come on, just come to the Lord. We are here to worship. We are here to have an encounter with God. Just pray for one another. Maling yung iyong katabi, yung iyong kasama ay mayroong pinagdadaanan. The prayer of a righteous man availeth much. Declare blessings, release declarations that will change the atmosphere, that will change the lives of your brethren. Minister today. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on. You just sense the presence of God is in this place. Hallelujah. We are not here to perform obligations. We are here to worship. We are here to encounter the presence of God. Thank you, Lord. Just continue to linger in the presence of the Lord today. Just stay. Hallelujah, Lord. Set aside everything. Just worship Him. Christ is the answer. He is the answer to all our needs. He is our great physician. He can heal all kinds of sicknesses. He can change our situations. Nothing is so difficult for Him. Just believe. Join us as we worship the Lord today. Hallelujah. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, sing the song forever to the Lamb. Sing it to the Lord. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Sing it together. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing this song forever to the Lamb. All the redeemed, just sing it to the Lord. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We sing the song forever and amen. And the
Christ. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, now people of God, sing it to the Lord. Holy forever. Hear your people sing. Oh, we sing. Holy To the King to of the Kings. King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Everybody sing your name. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all power and positions. Your name stands. One more time. Your name. Jesus, your name is the highest. Your name. Let the name of The Jesus greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Let the angels cry. Holy. Yes, Lord. all creation cries. Fill this place with your presence. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. We sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. The angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, worship the Lord. Holy forever. Let people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Worship the King of Kings. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Everybody lift your voice. Lift your voice.
the Lord, angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, sing to the Lord. Holy forever. Hear your people sing. Hear people sing. We sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be Holy, holy forever. the name above all names. You will always be holy, holy forever. Lift up the name of the Lord. The name that is above every name. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Hosanna to the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah. We give you praise. We give you glory. Hosanna to the King of Kings and to the Lord of Lords. Oh, we worship you. Father, we honor you today. We worship your presence beyond life. There is peace, there is joy in your presence. We thank you. We bless you as we continue to worship and sing praises to your name. Be exalted, be lifted up. It's all for Jesus, all about Him. It's all about Him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Praise your name, Lord God. Continue to linger in the presence of the Lord. And we will continue to worship the King of Kings and Lord of Lords right now. Hallelujah. Bless your name, Lord. Let the body that moves clap the hands to the Lord. Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire, and your glory is seen through all the earth. You set eternity in my heart, so I live for you, for you. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, we'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Yes, Lord, shouting your praise in this place, Lord God. We bless you, Holy Spirit. Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your
your spirit moving. We burn with holy fire, and your glory is seen through all the earth. You set eternity in my heart, so I live for you, for you, for you alone. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, we'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, we'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Eternity in your presence, Lord God. We bless your name, Lord. Shout your own praises, church. Speak out your thanksgiving unto God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi sapat ang salita, Panginoon, para magpasalamat sa iyo, Lord God. Yung buhay na taglay namin, yung kalakasan na taglay namin, Lord. Hallelujah. Narito kami sa lugar na ito nang dahil sa iyo, Panginoon. Maraming, maraming, maraming salamat. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Namnamin natin ang presensya na to as we welcome the Lord in this midst. Sabi nga ni Pastor kanina, linger in the presence of the Lord. As we move in this place of worship, as we move in this place of praise, let everything that we have be lifted up unto God. He deserves everything of that worship, the best worship. Huwag mong i-entertain ang lahat ng mga distraction na patuloy na pumapasok. Hindi yan welcome dito. Rebuke that. Focus on the King, on the Lord of Lords na nakaupo sa kanyang banal na trono. This is a holy place. This is a holy place. We worship the one and only God. We worship the one and only living God. When we say living, it means that God is in control of everything that is going around us, that is going inside us. That is our God. As we name one by one what He did, what He's done, what He's done. Grabe. Hindi mo mako-contain yung papasasalamat at pagsamba at pagpupuri sa Diyos na buhay. We continually ask the presence of the Lord to infill us. We can't do anything apart from Him. We are only relying on you, Lord God. We are only relying in the empowerment of your God, Holy Spirit, within us. Stir up more and more and more, Lord. Swept this place with your holy and magnificent presence, oh God, Holy Spirit. Oh, we bless you. We bless you. Oh, Lord Jesus. Come, Holy Spirit.
Spirit, move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you, Jesus, my Lord. I lift my voice to sing you praise, no matter what life may bring my way. I know that you are the God of my life. You are the one who holds it all. I lift my hands to worship you. Nowhere to find a love so true. I know that you are the God of my life. Jesus, I am crying out. Come, Holy Spirit, more of your presence. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your Spirit, move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you, Jesus, my Lord. I lift my voice to sing you praise, no matter what life may bring in our way, Lord Jesus. My way. I know that you are the God of my life. You are the one who holds me. That is the truth, oh God. I lift my hands to worship you. Nowhere to find the love so true, Lord God. Love so true. I know that you are the God of my life. Jesus, I am crying out. Come, Holy Spirit. We cry out for more, Lord, of your presence. Hallelujah. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your Spirit, move in our midst, Lord. Hallelujah. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you, Jesus, my Lord. Oh, Holy Spirit, let your presence overflow right now, God. Like the gold of fire under fire. Purify us all the more, Lord. Forever. Hallelujah. We bless you, Lord.
us and mold us. Change and mold me to be more like you. All my life I live to worship you. Purify me, set my heart on fire. Let me come through pure as gold. Change and mold me. Sing it out, church. Let it be our prayer to the Lord. All my life Minute, to worship, to purify us. purify me. Hallelujah. Set my heart on fire. Let me come through pure as gold, Lord. Sa uling pagkakataon, change and mold me, Lord. Oh, we cry out for this, Lord Jesus. All my life I live to worship you. Purify me, set my heart on fire. Let me come through pure as gold. Oh, Lord Jesus, pure as gold. Pure as gold. We worship you, Lord. Holy Spirit, the fire of God. The fire of God that molds us. The fire of God that changes us. The fire of God that sets our heart to continually be on fire. Be on fire to do His will. Let this be the prayer of our heart, the crying out of our hearts. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit, more of your presence. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your Spirit, move in your power. Jesus, you were all my soul longs for. My heart is calling out to you, Jesus, my Lord. Father, we thank you for this wonderful privilege you've given us to worship. Let's cherish the presence of God at this very moment. He is here. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is healing. Miracles are overflowing. Maybe some of you here, you need a miracle in your life. This is your day. I said, this is your day. Receive your miracle today. Receive your healing. Hallelujah, hallelujah. One more time, can we lift those holy hands to the Lord? Come, Holy Spirit, move in your power. Take me as I am,
use me as you call. I give my all to you. Let us be your praise. Pour out your spirit. Move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you. Jesus, my Lord. May I call on Mami Cora to just lead us in a word of prayer today. Hallelujah. Yes, hallelujah. We thank you, Lord Jesus Christ. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father God. We thank you for all the blessings, Panginoon, that you have done. For all the blessings that you given to us, oh Lord. Thank you, Lord. Lord, our prayer for today, Panginoon, is to mold us, change us, make us like you, Panginoon Diyos. Lord, we are nothing without you, Lord God. Lord, yung aming buhay, yung aming lakas, yung aming hininga comes from you, Lord God. Wala mula sa amin, Panginoon. Lord, salamat dahil we are victorious. The fact na nandito kami sa lugar na ito, anumang hindrances, Panginoon, ang mga kalaway, mga enemy, yung mga hindrances para hindi kami makadalo sa gawain ito. Salamat dahil we are victorious. Naririto kami, Panginoon, to worship you, to glorify you, to give you praises, Panginoong Diyos. Salamat, Lord. Sabi nga sa awit kanina, from here to eternity, you take us, Lord. You take us from here to eternity, Lord. The fact we are victorious, Panginoon, dahil we are here from earth to eternity, Panginoong Diyos. Yung ginagawa namin ito, Panginoong Diyos, Lord, preparation na to for eternity, Lord God. Hallelujah! We worship you, Lord. Thank you dahil narito kami. This is the divine appointment. Yung divine appointment na itinalaga mo sa bawat isa mga mananampalataya to gather to worship you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. We are victorious because of you, Lord God. Hallelujah. Bless us, Lord, sa umagang ito, Lord. Kagaya ng inawit namin, mold us, change us. Help us to be like you, Lord God. Salamat, Lord, mag-share ng yung salita mo, Panginoon, sa umaga ito. Use him, Lord, as your vessel, Panginoon. Yung salita mong, puro salita mo lang, mensahe mo lang, Panginoon, ang aming maririnig sa umagang ito, Panginoon. Build us, Lord, mold us, Lord, and Lord, empower us, Lord, through your message, Panginoong Diyos. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Maaari ba natin ngitian yung katabi natin? Batiin natin sila sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Good morning. Batiin mo yung katabi mo. Good morning and God bless you. Okay? Napaka-blessed natin because we're here in the presence of the Lord. Have you enjoyed worshiping God? Grabe, no? This is the best part of living as a believer of Christ. We are free to worship. Sa presidente natin, hindi kayo makakuha ng appointment ng ganon-ganon lang. Sa Lord, thank you, G. Sa Lord, ang bilis natin makakuha ng appointment. Anytime, anywhere. And He is not just a simple president. He is the president of all presidents, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen? Maaari ba natin siya palakpakan? Hallelujah.
Today, I'll be sharing with you a very important message, living under the Lordship of Christ. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinapasakupan. Okay? Lahat tayo, sa mga nagkatrabaho, you are under the Lordship or authority of your superior, your boss. Sa isa namang, sa bahay naman, alam din natin sinong authority. Dapat yung asawa, lalaki ang authority. Minsan, nababaliktad din. Pero sana wag ganun. Okay? So, living under the Lordship of Christ is very crucial, very important na maintindihan ng mga mananampalataya. So, to begin with, let me quote Philippians 2:9-11 as our main text. The Bible says, "Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, every tongue, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth." Nakuha niyo yung ibig sabihin yan? Madalas nababasa natin yan pero di natin alam yung malalim na ibig sabihin. The name of Jesus is being worshipped in heaven. The name of Jesus must be worshipped on the earth and even under the earth. Sa kalawakan, sa kalangitan, sinasamba si Kristo. Sa buong mundo, dapat sinasamba si Kristo. Maging sa ilalim ng karagatan at sa kailaliman ng lupa, dapat si Kristo ay sinasamba. And that is a decree. It is a command of God. And to seal everything, it says, and every tongue acknowledge. In the other translation, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Watch me now. Kailangan si Jesus ay Lord sa lahat ng aspeto ng ating buhay. If you are doing business, make sure Jesus is Lord over your business. Jesus is Lord over your family. Jesus is Lord over your job, over your career, everything that involves around us. Dapat mayroon tayong isang clear na understanding. Jesus must be Lord. Amen? Why? Because this is a command. This is what the Father set up. Siniset ito ng Father para ano? For what purpose? Just for Jesus to be exalted? No. Ito ay sinet up ng Father at talagang kanyang inutos. Bakit? Because this is the key to our breakthrough, the key to our miracles, the key to everything that we need. Because if we are under the Lordship of Christ, everything in our lives will fall in place. Naintindihan? Lalaglag lahat sa tama at mahuhulog lahat sa tamang lugar ang lahat ng bagay kung si Kristo ang Diyos at Hari ng ating buhay. Now, when you speak about Lord, it simply means someone having power, authority, or influence. When you speak about Lord, it speaks of master or ruler. Pag sinasabing Lord, kaya kailangan tanggapin si Kristo ng isang tao because whether we like it or not, nung wala pa si Kristo sa buhay natin, we are the Lord of our lives. Malinaw? Malinaw? Gusto natin ang masusunod. At dinala tayo ng ating sarili sa kapahamakan. But this time, if you become a believer of Christ, listen carefully, pag naging mananampalataya ka ni Kristo, you have now a new master. Pagkasabi sa katabi mo, you have a new master.
Mayroon ka ng bagong master at hindi na ikaw ang master ng buhay mo. Ang master ng buhay mo ay walang iba kundi si Lord Jesus Christ. This is the problem with many believers. They do not understand this. Why? Because kailangan dito ng tamang understanding. Right understanding of the Lordship of Christ will lead you to your breakthrough. Amen. Pag hindi mo kasi naintindihan anong role ni Jesus sa buhay mo, palagi mo lang siyang i-consider as a Savior. Making Jesus a Savior, no problem with that. Bakit? Gusto ng Lord yon. Pero yung magiging victorious ka sa pamumuhay Kristiyano mo, mayroon pang isang gagawin ka, and that is to make Him Lord over your life. Receiving Jesus as a Savior is not enough. Yes, you will go to heaven, but you will suffer a lot on earth. Tama? But if you want to taste and see the goodness of God, you have to do something very important, and that is doing and making Jesus the Lord over your life. Malinaw? Now, understanding how to live under the Lordship of Christ. Mahalaga ito. By the way, this is not originally from me. Ito yung part sa ating discipleship system na ginagawa. Okay? Ito po ay galing sa ating mga kapatid sa Victory, and I just want to adopt it and add some more to make it clear. Now, ang sabi ho sa Acts chapter 2 verse 36, himayin natin. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. When you speak about Christ, it means Savior. Ano ang role ni Kristo sa buhay ng isang tao? He is both Lord and Savior. Pagkasabi sa katabi mo, Jesus is both Lord and Savior. Making Jesus the Lord and Savior of your life, it is inseparable. You cannot receive Him as just a Savior. It is incomplete. And you cannot make Him Lord unless you make Him first your Savior. Malinaw. So the Bible says, itong pinako niyong Kristo, Jesus na ito, siya ay Panginoon at Diyos. At ito ang dapat malaman ng buong bahay o sambahayan ni Israel. This statement speaks about the Jews, the Israelites. But remember, those who believe in the Lord Jesus Christ became Abraham's descendants. So therefore, by race we are Filipinos, but in the spirit we are spiritual Israelites. So this verse, itong verse na to, pertaining also to those who believe in the Lord Jesus Christ. Malinaw. Bigyan niyo ako ng malinaw na sagot. Siya ay dapat Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. Understand this, how we're talking about the Lordship and salvation. The starting point of salvation is the acknowledgement of the Lordship of Christ. Masasabi mo lang na ligtas ka pag kinikilala mo ang pagiging Lord or Panginoon ni Kristo. He is now your new master. Watch me now. Maraming mga Kristiyano nag-struggle sa buhay pananampalataya. The Bible says we are more than conqueror through Him. Who is He? Through Jesus Christ. We can only become conquerors or more than conquerors through the Lord Jesus Christ, through the Lordship of the Lord Jesus Christ. That is why maraming struggle. Nagtataka ko, bakit nag-i-struggle kung si Kristo ang iyong Panginoon, si Kristo ang iyong tagapagligtas, bakit struggle ka? Why? Kasi saved ka lang, you just make Him your Savior, but not your Lord. Tingin sa akin. Hindi ang Diyos kailanman namimilit. Kung gusto mo siya, magtrabaho at gumalaw at magkontrol o mangunguna sa buhay mo, then He will do it. Pag ayaw mo,
hindi kanya pipilitin. Maliwanag? Kaya tingnan ninyo, may mga binibless, mayroon ding mga hindi binibless. Why? Kasi doon nagkakaiba sa kanilang pagtrato sa Diyos bilang Panginoon. Maliwanag? Parehas lang naman Kristiyano. Sabay pa ngang nakakilala. Pero bakit yung isa binless, yung isa hindi? Why? Because of this. Hindi naintindihan yung Lordship ni Kristo. Confessing Jesus is Lord implies submission to His Lordship in every area or areas of our lives. If Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Naintindihan? Kailangan lahat ng aspeto ng buhay mo, kapatid, sa araw na to, ito yung project mo. Kung ang buhay mo tapsitorbe, kung ang buhay mo hindi tama, kasi hindi si Kristo naging Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Mamaya ipapakita ko sa inyo yan. If we receive Him as our Savior, we should also acknowledge Him as our Lord. Maliwanag. So far ba? Naintindihan? Lahat na nakaintindi, magsabi ng Amen? Huwag yung munang isipin yung labahan. Dito muna. Okay? Tingnan dito. Lordship, pangalawa, Lordship demands obedience. You cannot call Him Jesus as Lord without obeying Him. Now, understand this. Pag ikaw ay nasa isang kumpanya, ang boss mo ang magbibigay ng order sa'yo kung anong gagawin mo. Hindi ikaw ang gagawa ng gusto mo at sasabihin mo sa boss mo, ito yung gusto kong gawin, okay ba? Hindi pwede. Now, understand me. God, Jesus, is our Creator. Do you believe in that? Because He is our Creator, He knows what is best for us. Before the foundation of the world, Nicole, alam na ng Diyos kung ano ang magiging buhay mo hanggang sa huli. Simula tsaka huli, alam niya. So He is your Lord. He is your Creator. Now, bakit, Arvin, kailangan mo maintindihan yung Lordship ni Kristo? Because God, the moment you will make Him the Lord of your life, He can reveal His wonderful plans for your life. Kasi you are now under His Lordship. He is your Creator. He knows everything about you. Kaya kailangan bigyan mo siya, kumbaga kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon. And that's the only time, Nicole, this is my plan for you, my child. This is what we're going to do. This is where you're going. Magagabayan ka niya. Bakit? Kasi siya na ang kinikilala mong Panginoon. He is now your new master. Pero pag yung sarili mo pa rin, ang papakinggan mo, tandaan mo to, kapatid. Ang ating sariling paningin, sariling pag-iisip, sariling desire, palaging kontra yan sa kalooban ng Diyos. Why? Because our mind, our hearts is being governed by the flesh, and the flesh always go against the Spirit. And the only way to defeat the flesh is to acknowledge Jesus as Lord of our lives. Ito ang problema. Malaki. Now, God demands obedience. As Lord of our lives, it is compulsory and non-negotiable. This is a problem. Kasi ang gusto natin, Savior lang siya, pero tayo ang Lord sa buhay natin. Ang mangyayari sa'yo, disgrasya talaga. Sabi niya, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Alam ni Kristo sa Luke 6:46. Why? Because people keep on following Him. Because they receive blessings. Tingin sa akin, maraming mga mananampalataya, tinatawag lang si Kristo na Lord kasi nabibless. Tinatawag lang si Kristo na Lord kasi meron silang natatanggap mula sa Panginoon. Paano kung wala? Watch me now. Lahat na matatingin. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, may prayer ka, sinagot man niya o hindi, may karamdaman ka, pinagaling ka man o hindi, mayroon ka sitwasyon, tinulungan ka ng Diyos o hindi,
it doesn't matter. Why? Because Lordship doesn't depend on our situation. Lordship doesn't reveal on our emotion. It depends on our understanding. And if we understand that Jesus is Lord, we don't care if He will move or not. Even if we don't feel that He is working, we still believe that He is Lord and He is in control. Intindihin niyo ang Lordship. Kasi pag hindi mo maintindihan ang Lordship, ipipilit mo. Sasabihin mo, Lord, nandiyan ka ba? Lord, gumagalaw ka ba? And buhay ka ba? No. We do not question if God is dead or alive. The moment you understand that He is Lord, hindi na natin pinag-uusapan kung sumasagot siya ng prayer o hindi. One thing I believe, one thing I know, my God is alive, my God is powerful, He is so big, and there is nothing that my God cannot do. At hindi nakadepende kung sasagot siya o hindi. Paano kung hindi sumagot? Tatay ako, alam ko sinasabi ko. Minsan may hiningi yung mga anak ko sa akin. Kaya kong ibigay, pero hindi makakabuti sa kanila. Titiisin kong hindi ibigay. Hanggang isang araw, ma-realize sila, buti na lang hindi ni Papa binigay. Bakit kung binigay, baka mapahamak ako. Ganun ang Diyos. But if you acknowledge Him as your Lord, doesn't matter. You will bless me, praise God. You will not bless me, praise God. Because I know the blessings that I want, it will not be good for me. Thank you, Father. Malinaw? So ang pagsunod sa Diyos bilang Panginoon, pagsunod kay Kristo bilang Panginoon, is non-negotiable. Tigilan nyo na ang pagbibida-bida. Yung ikaw pa rin na nasusunod sa buhay mo, maging honest ka, kapatid. Mamaya pag-uwi mo, harap ka sa salamin. Tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba talaga ay anak ng Diyos at ginawa mo siyang Panginoon at Hari ng buhay mo? Ito lang ang sagot. Sana itong mensahe ito maparating sa buong mundo. This message is very powerful. If we say Christ is our Lord, it should be seen in our daily lives. May resulta. Makikita niyo ang resulta sa tao na ginawang Panginoon si Kristo. May resulta. Hindi lang pagbabago, pati blessing kitang-kita. Bakit? Kasi ang mga material, financial, physical blessings are just a byproduct of making Jesus your Lord. I challenge you. I challenge you. Make Him your Lord in all aspects of your life. You will see breakthrough in every aspect of your life. Watch me now. Kung saan si Kristo Panginoon, sa aspeto ng buhay mo na yan, magbe-breakthrough yung area na yan. Yung mga hindi pa nagbe-breakthrough sa area mo, gawin mo ng Panginoon si Kristo sa buhay mo, sa area na yan, and breakthrough upon breakthrough upon breakthrough upon breakthrough upon breakthrough will going to happen. Do you understand it, mga kapatid? Whatever the Bible says, it should be obeyed and followed. Non-negotiable. Di mo pwede sabihin, Elmer, Lord, hindi mo na ngayon, di ko pa kaya. Di sabi ng Panginoon, dilirin mo na ang blessing mo. Clear? Warning. May warning yan. Lordship demands obedience. May warning. Why? Matthew 7:21. The true and false disciples. Look at this. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Mag-survey ka, kapatid, sa mga churches. Tanungin mo, who is Jesus to you? He is my Lord. But declaring that Jesus is your Lord is one thing. But acknowledging and living according to His Lordship is the most important thing. That is why these people, Elvis, are ministering, they're casting out devils, they're healing the sick, they're preaching the word, and they're declaring that Jesus is Lord. But in their lives, the Lordship of Christ is not manifested. And on the day of judgment, they stand before God and they are so excited to be honored, to be rewarded by God. And the Lord in verse 23 says, away from me, I do not know you, you evildoers. Mga kapatid, ito Arlen, bagong revelation na kakaiba talaga.
Very simple. If you will not make Jesus the Lord of your life, then in the eyes of God, wickedness is over your head. Why? Because this is a command. Simple lang yan. Pag hindi siya ang Diyos ng buhay mo, sino Diyos mo? Pag hindi siya ang Lord ng buhay mo, sino ang Lord mo? It's either the devil, the world, or yourself. And when you face Jesus, when you face the King of Kings, you do not know what to say. Why? Because the presence of God demands obedience. The moment you face Jesus, He will never say a word, but His presence demands obedience. Warning. Hindi ko mo sinasabi mo, Lord, Lord, Jesus is my Lord, Jesus is Lord over my life, Jesus, kahit mag-declare ka pa ng kung ano-ano, pag hindi yan totoo sa buhay mo, there is a day of reckoning. Unang maire-recon, unang mananagot, si Pastor Wilson. Pangalawa kayo. That is why when I preach the word, I preach it without any sugarcoating. This is the Word of God. Ulitin ko, sa area ng buhay mo na Panginoon si Kristo, wala nang question dyan, magbe-breakthrough ka dyan. Pero sa area ng buhay mo na hindi Panginoon si Kristo, struggle ka dyan. The Lord sent me to you today so that all aspects and areas of your life will going to break through. Make Him Lord in that area. Malinaw? Lordship begins in the heart. Paano nagsimula ang Lordship? Submitting to Christ as Lord is not about following sets of religious rules, like going to church every Sunday and serving God out of obligation. Watch me now. Your presence every Sunday does not give a guarantee that you are really a true, genuine, authentic Christian. Because many people went to church or they go to church sleeping. Pagka-check yung katabi mo, awake or asleep? Awake or asleep? Awake. Many people go to church because they are part of the worship team. Kung hindi lang ako tutugtog, hindi ako darating eh. Kung hindi lang ako, wala lang akong obligasyon, hindi lang ako mag-special number, hindi rin ako darating. No. It begins in the heart. Habang nagsasalita ko ngayong araw na to, iayos mo ang puso mo, Panginoon. Nakita ko yung area ng buhay ko, Lord. Hindi ikaw ang Lord. Patawarin mo ako, Panginoon. Simula sa araw na to, be the Lord in that aspect, in that area of my life. If we say Christ is our Lord, it should be seen in our daily lives. Lordship is a matter of the heart. Tingin ka sa akin, pag si Kristo, una mong i-establish sa puso mo, ikaw ang Panginoon ng buhay ko. Makikita mo yan. Watch me now. Sa pag-iisip mo pa lang, pag nag-iisip ka ng negatibo, hindi mo na itutuloy. Bakit? Siya ang Panginoon ng buhay mo. Ayaw ng Panginoon na nag-iisip ka ng negatibo. Kasi alam ng Diyos, pag negative ang iniisip mo, mai-stress ka. At pag na-stress ka, magkakaroon ka na ng duda sa mga pangako niya. At pag nagduda ka na sa mga pangako niya, ang kasunod niyan, magkakasakit ka. Pag nagkakasakit ka, gagastos ka. Pag gagastos ka, magkakaroon ka ng emotional struggle. Pag ikaw wala ng panggastos, ano nang kasunod? You will begin to move away from God. That is why the Lordship of Christ, pag na-establish mo to, mga kapatid, kitang-kita sa puso mo nagsisimula. Pagkasabi sa katabi mo, the Lordship of Christ, the Lordship of Christ, say it, begins in the heart. While I'm speaking to you today, establish in your heart the Lordship of Christ. The Lordship begins Lordship begins as an internal submission of the heart.
Dito, habang nakikinig kayo, itigil niya nung kaiisip, "Parang problema ko, may sakit ako, may ganito ako, paano?" Kamote, nonsense, useless, garbage. Establish Jesus as the Lord of your life, and that sickness will flee. That problem will be melted. It will be removed. This mountain of problems shall be removed in the name of Jesus. Na-miss natin tong ganitong mga itong ganitong mga revelation Bakit? Kasi we allow problems to overwhelm us. Let us be overwhelmed by the presence of God. Alala niyo yung aking illustration na piso? Alala mo pa? Ang piso, maliit lang naman Tama? Pero pag palagi mong iniisip, palagi mong tinitingnan, tatabon sa mata mo yan. Kaya pagbukas sa mata mo, akala mo malaki yung problema mo. Pero mas malaki ang solusyon ng Diyos. I love that pastor na talagang with feelings at sabi niya, kung ang iyong problema ay kasing laki ng barko ng Titanic, ang solusyon ng Diyos ay kasing lawak ng karagatan. Kung ang problema may kasing taas ng Mount Everest, ang solusyon ng Diyos ay kasing taas ng kalangitan. Sabi ko, galing nito Which is true. I said, which is true. Lordship is very important. 1 Peter 3:15a, English Standard Version, it says, "But in your hearts, honor Christ, the Lord, as holy." Today, while I'm speaking with you, begin to examine your heart. Tingin sa akin, I have 2 sons. Andito yung 2 anak ko. Andito yung manugang ko. I don't want them to suffer. I don't want them to be hurt. I don't want them to be stressed. Pero dahil limitado lang ako, nai-stress din sila. Kung ako na limitado at hindi perpektong tatay, ganun mag-isip, how much more our Father in heaven? Pero hindi ng Lord ma-implement. Alam mo bakit? Kasi wala siyang lordship sa buhay mo. Hindi si Lord gate crusher. He will not force Himself to you. But the moment you're giving Him the opportunity, you're giving Him the authority to take charge of your life, nako mga kapatid, hindi mo talaga makomprehend kung gaano kadakila, gaano kaganda, gaano ka makapangyarihan. Marami sa atin, hindi naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Hindi naman sa Diyos ng buhay mo. Malinaw. Malinaw. Make Him Lord over your life today. Sa New Living Translation, very, very important. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. In your heart, while listening to me right now, nag-iisip ka ng problema mo. Marami sa inyo napunta rito, mayroon kayong problema. Natatakot kayo kung anong mangyari. Mayroon kayong yung iba takot sa future. Yung iba habang nagpunta kayo rito, may mga suliranin kayo. Bakit? May aspeto sa buhay mo na hindi pa pinaghaharian ng Diyos. At ikaw ay pinadala ng Diyos dito because I prayed for you. Akala nyo, di ko kayo pinagpipray? Ang prayer ko, Lord, bukas padalhan mo kami ng mga tao na talagang recipient, karapat-dapat at tamang-tamang recipient ng salita ng Diyos na ito. At kayo ang pinadala, palakpak para sa Diyos. Others, they're not here. Why? Because they are not the right recipients. You are the right recipients. Lordship is a continuous walk. It is not just receiving Christ and making Jesus as Lord today, and then that's it. No, continuous walk. Colossians 2:6 it says, "Therefore, as you received Christ, Jesus the Lord," napansin nyo, alam mo ba, Brother Julius, ayon sa research, sa Book of Acts, binanggit ang Jesus is Lord 122 times. Huwag kayo magulat. Sa New Testament, sa Book of Acts, 2 beses lang binanggit yung pagiging Savior. 122 times as Lord.
the Bible is giving emphasis. Yung pagiging save mo, Sabrina, yung pagiging save mo, gawa ng Diyos. Pero yung pagiging Lord ng Diyos, may kooperasyon ka dyan. Malinaw? We must continue to walk under the Lordship of Christ. Why? Because as we walk with Him, the more we know Him. And the more we know Him, the more we submit to Him. And the more we submit to Him, He is now taking charge over your finances. He is now taking charge over your health. He is now taking charge over your family. All aspects of your life is now being under the authority of Christ. And get ready, because the moment the devil will attack you, he is not attacking you. He is attacking the one who is covering you. And you will become untouchable, immovable, unbreakable, unshakable. Name it. And that is your portion. Make Jesus the Lord of your life. Now, there are practical applications of His Lordship over our lives. Mahaba-haba lang ng konti, pero gusto ko maintindihan. Number one, He must be the Lord of our time. Time is gold, according to the world. But for me, very important, time is the currency of life. The moment you use your time, it is a currency. What's the currency of United States? Dollar. The currency of the Philippines? Peso. Watch me now. Pag nasa Pilipinas ka, ang currency mo, peso. Pag may bibilhin ka, magbabayad ka gamit ang currency mo, yung peso mo. Nagkaintindihan? Gusto mo ng bagong cellphone? Bumili ka gamit ang pera mo. Same thing here. Ako po ay very passionate. Kasi nakita ko tong mensahe na to, pag ginawa natin to, may magbabago sa buhay natin. Pero, it takes time. Because God is a just God. Hindi naman pwede, Brother Julius, ang tagal natin nagpabaya, 5 taon, and then in just a day, magbabago lahat. No. Hindi, Elmer, magbabago lahat. The more na pinatagal mo ang pag-establish ng Lordship niya sa buhay mo, the more na dumadami ang kapit para mga talaba yung ginagawa ng demonyo at ng mundo sa buhay mo. Kaya hindi mabilis umalis dyan. Kahit narinig mo tong mensahe na to, kailangan mong mag-double time para i-establish yung Lordship niya. Kailangan mong makakaranas ka ng sufferings. Bakit? Sa pag-ayaw mo, sa gusto ng laman mo, because you're now establishing in your life that Jesus is Lord, what will going to happen? You will suffer. Hindi ako nambobola dito. Magsasuffer ka. Bakit? Dahil sa consequence yan sa matagal mo nang hindi ginawang Panginoon ng buhay mo si Kristo. Pero okay lang. Yung suffering worth it. Why? Because the moment na ma-establish ang kanyang Lordship sa buhay mo, then He will be the one to destroy, to eliminate, eradicate all the works of the enemy over your life. Malinaw? Now, look at this. Look 10:38-42. Now as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed Him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to His teaching. But Martha was distracted with much serving, and she went up to Him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. Look at the Lord Jesus Christ. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Watch this. But one thing, say to your seatmate, one thing. Ganunin mo. One thing is necessary. Take note. Take note nyo to. Sister Susan, take note mo. One thing is necessary. Isa lang ang mahalaga. And Mary has chosen the good portion.
which will not be taken away from her. Jesus must be the Lord of our time. Because time is the currency of life. Every moment, every second, every minute, hours of our lives should be spent wisely. Hindi ko sinasabing wag na kayong magtrabaho, magnegosyo, tama yan. Pero you have to set a quality time to be alone with God, sitting at the feet of Jesus, listening to the Word of God. Why? Because these are the only riches that can never be taken away from you. Pera mo, nakinita mo, mauubos yan. Sports car mo, masisira yan. Pero ang salita ng Diyos, ang inilagay ng Diyos sa buhay mo, kailanman hindi yan maaalis sa'yo. Maalis na lahat, pero mananatili yan. Bakit? Kasi lahat ng yan galing sa Diyos. Pag galing sa mundo, mawawala. Pag galing sa Diyos, mananatili. Palakpak para sa Panginoon. That is why, magtatanong kayo, bakit hindi ako masaya? Magtatanong kayo, bakit para mayroon akong kulang? Alam mo kulang mo? Hindi kasi si Kristo hari sa panahon mo, sa oras mo. If you look at Jesus, you establish the Lordship of Christ in your life, make Him Lord over your time, magugulat ka. Lahat ng itineraries mo, exciting. Magkikipag-meeting ka sa kasosyo mo, sa negosyo, exciting. Bakit? Kasama mo si Lord. Pupunta ka sa trabaho, yung iba sa inyo nagkatrabaho, hindi na excited. Bakit? He's not the Lord of your time. Spending 8 hours in your job must be exciting. How? Make Jesus the Lord of your life. Kaya marami sa atin, hindi na excited. Sa atin, palaging tingin sa oras. Ano kayang oras? Ang tagal naman. Alam mo, mayroon ding joke ang buhay. Alam mo ang joke sa buhay? Pag yung oras palagi mong titingnan, parang ang bagal. Kasi wala kang ginagawa. Subukan mo magtrabaho, kalaban mo yung oras. Bakit? Ang bilis. Pagkitanongin katabi mo, kakampi mo ba o kalaban ang oras? Sa mga walang ginagawa, kalaban yung oras. Sa mga may ginagawa, kulang ang oras. You want your time? You want your job? You want your business? You want your career to be exciting? Make Jesus the Lord of your time. Lord, kakausapin ko na naman itong isang kliyente na to. Panginoon, sasamahan mo ako rito. Exciting to. Ilang oras ba to? 2 oras, Lord. Fruitful to. Bakit? You are the Lord of my time. Lord, ang sarap pumasok sa trabaho. Excited ako. Bakit? You are the Lord of my time. Amen? Kahit naglalaba ka, Lord, exciting to. Bakit? You are the Lord of my time. Every time you use the time, you use your currency, you spend your currency. Now, I am using my currency to learn. I'm spending hours of studying. Why? Because I want to learn. I read books. Hallelujah. I'm not a book reader, but I use my currency. I purchase knowledge. I purchase wisdom. How? How did you purchase knowledge and wisdom? By spending time reading books. Spending time studying theology. That is why, kahit saan mo ako babala, saan mo ako papadala, mayroon ako masasabi. Bakit? Because nagbayad ako gamit ang aking currency, which is time. And I enjoy. Masaya ang buhay, masaya ang oras na si Lord Jesus Christ, ang Panginoon. He must be Lord of our time. What's this? Mary prioritized sitting at the feet of the Lord Jesus Christ, listening to His teachings. And she received blessings that cannot be taken away from her. Pwede tumingin lahat sa akin. Mahalaga ito. Paggaling sa mundo, mawawala. Paggaling sa Diyos, mananatili magpakailanman.
Kayo ang mamili. Saan mo uubusin ang oras mo? Kung ikaw lang, uubusin mo talaga sa mundo. Pero pag si Jesus Christ ang Lord ng time mo, you will be wise spender of your time. You know when to say no. Pag grabe ng demand ng sanlibutan, the world will offer you something, you know, you are the one who is in control of your time. When you say, stop, then you have the power to stop. Why? Because He is the Lord of your time. Pero pag hindi siya ang Lord ng time mo, halabira, nagkasakit ka na, ironic ang buhay. Naghanap buhay ka, naubos ang oras mo. Na-compromise ang health mo, only to find out yung lahat ng kinita mo, pampadoktor mo lang pala. At magugulat ka, kulang pa, nagkautang ka pa, useless. But if He's the Lord of your time, hallelujah. You know when to say yes, and you also know when to say no. Ang mga mananampalataya na si Kristo ang Lord ng kanilang buhay, mga healthy yan. Bukod sa umiinom ng ng produkto mga healthy yan. Bakit? Because they know how to use their time. Hindi mga haggard yan. Pakicheck yung katabi mo. Haggard o glowing? Hallelujah. Tuloy! Tuloy! He must be the Lord of our time. Number 2, He must be the Lord of our treasures. Look at this. John chapter 12 verses 3 to 5. Mary, therefore, took a pound of expensive ointment made from pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped His feet with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume. But Judas Iscariot, one of His disciples who was about to betray Him, said, "Why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor?" Makinig mabuti. Asan dyan, pastor, yung treasure? Watch me now. Look at me now. Because Mary, she was so overwhelmed. She was so grateful to the Lord Jesus Christ. May isang pastor na nangaral, ang sabi niya, sa kultura ng mga Hudyo, makinig mabuti, sa kultura ng mga Hudyo, ang mga babaeng Hudyo pala, mayroon silang inihahandang pinakamahal na pabango. Para yung pabango pala na to, ginagamit nila sa oras ng kanilang kasal. Ang kanilang ginagawa, binubuhusan nila ng pabango yung kanilang magiging asawa. That is why yung pabango na yan, tinatago-tago nila. Bakit? Gagamitin lang yan sa araw ng kanilang kasal. Very important. But look at Mary. Sa halip na kanyang itinabi yun para sa kanyang sarili on the day of her wedding, watch me now, binasag niya at ibinuhos niya sa paanan ni Kristo. Now, kwentahin natin. Ang sabi ni Judas, mabebenta yan, 300 denarii. Tingnan mo Bible. A denarius was a day wage for a laborer. So therefore, yung pabango ni Mary, ang halaga noon, kulang-kulang, 1 taong sweldo. It should be sold for 300 denarii. And 1 denarius was a day's wage for a laborer. You can just imagine, minimum wage. Almost a year's salary. Mary's extravagant gift to the Lord, an expensive ointment worth almost a year wages. Mga kapatid, hindi ko to sinasabi para sabi ibigay nyo 1 taong sweldo nyo ha. Ang sinasabi ko lang,
If He is the Lord of your treasure, hindi issue sa'yo ang tumulong at sumuporta sa gawain ng Panginoon. Hindi sa'yo, ibig lang sabihin, watch me now, ayusin natin. Hindi sa'yo problema ang treasure. Hindi sa'yo problema ang finances. Bakit? Because He is the Lord over your finances. You want proof? Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Everything, the whole earth and everything who lives on earth belongs to Him. Silver and gold is mine, says the Lord. Now watch me now. Ang problema ng maraming tao sa panahon ngayon, si financial. Pag tinanong mo, anong problema? Financial problem. Bakit financial problem? Because they lack finances. Today, the Lord wants us to unlock the door of our breakthrough in the area of finances. How? Make Jesus the Lord over your treasures. Wala ho siyang panghihinayang. Bakit? Watch me now. When I study this, Mary was overwhelmed by the Lordship of Christ. And one way of being overwhelmed by the Lordship of Christ is you allow Him to be the Lord over your finances. Bakit struggle? Tingin kayo sa akin, kahit na magbigay ka, bakit parang kulang pa rin? Alam mo na ibig sabihin, mayroong area dyan na hindi mo pa na-deal. At ano yan? Make Jesus the Lord over your finances. Linawin ko ha? Making Jesus the Lord over your finances is not giving to the church. I wanted to make it clear. Making Jesus the Lord over your finances is not giving to the church. Kasi maraming ganyan. You want Jesus to be the Lord over your life? Give to the church. No. Making Jesus the Lord over your finances is simply understanding this. If you want to make Him the Lord over your finances, then be responsible in spending your money. Spend it wisely, and the moment you spend your money, make sure what you are spending for will give glory to God. And that is how you make Jesus Lord over your finances. Malinaw. Mga babae, kakariban mo lang ng isang buwan. Magpapakulay ka na naman ngayong kasunod na buwan. Patay na ang buhok mo. Maawa ka. Kakabili mo lang ng damit ng isang buwan. Nakakita ka lang ng sale. Alam niyo sale? Pag nakakita ka ng sali, maraming sumasali. 50% off. Nandun ka na naman. Ilang sapatos meron ka? Ay ilang paa meron ka? Pakisigaw. Ilan? Pero 20 ang sapatos mo. Do you understand it now? You want Him to become Lord over your finances. Be a wise spender. Every peso should serve its purpose. You ask me, Lord, Pastor, bakit walang binigay na maraming blessings sa si Lord? You are not a good spender. Every peso should serve its purpose. Because if you're a good spender, you're a wise spender, what will going to happen? You're a wise manager, what will going to happen? The Lord will trust you more. And the moment that God had given you more, then you can easily help how to advance the work of God. Linawin natin. Si maraming iba na may misinterpret. Pag nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon, you are making Jesus the Lord of your life. No, maraming nagbibigay sa Lord, hirap din eh. Alright? Because giving to the work of God is just one thing. But becoming a wise spender, a good manager, a good steward of God's treasure is the most important thing. Amen?
Busog ka. Nakita mo yung paborito mong restaurant. Busog ka na, ha? Kakakain lang natin. Kahit magkape lang, bakit gusto ko talaga dyan eh. You're not a good spender. Parang ayaw niyong makinig ng ganito. He must be the Lord over our lives. And the moment God, Jesus will become the Lord over our lives in our finances, what's going to happen? Just like Mary, extravagant gift. You can just imagine, almost isang taong sweldo, binigay ni Mary. At walang panghihinayang yun. Bakit? Ba't walang panghihinayang? Kasi na-overwhelm na siya ng Lordship ni Christ. Ang problema sa atin, yung iba, ang tawag dyan, hindi ko rin kayo tinuturuan na magiging kuripot, ha? Yung iba naman, sobrang kuripot na. Yun namang, gutom na, wag na lang. Baka yung naipon mo, kulang pa yan sa ulcer. Wise spender nga eh. You eat when you're hungry. You buy because you need it. You need to learn how to distinguish between needs and wants. If you want to make Jesus the Lord over your finances. Number 3, He must be the Lord over our lives. Look at Apostle Paul. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law. Tuloy natin. But that which come through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know Him and the power of His resurrection and may share His suffering, becoming like Him in His death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Grabe to. Making Jesus. Watch me now. Paul, according to the scholars, he was a lawyer. He was a Pharisee. He was a scribe. When it comes to the law of Moses, Paul is blameless, he said. Grabe si Pablo. Pero sabi niya, lahat ng to, kinonsider kong basura lahat. Walang kabuluhan. Makilala ko lang si Kristo. Watch me now. He must be the Lord over our lives. And making Jesus Lord over your life is you want to know Him in spite. Ibig sabihin, knowing Jesus, sometimes it costs your reputation. Ano nga yun? Sikat ka nga sa mundo, di ka naman kilala sa langit. Mas okay nang hindi kilala sa mundo, pero kilalang kilala sa langit. Pag sabi sa katabi mo, mamili ka. To the extent, Brother Julius, dumating na si Pablo sa ganito, that I may know Him and the power of His resurrection, that I may share in His sufferings. Dumating na sa punto ni Pablo, nung in-establish ang Lordship ni Christ, gusto ko rin, Lord, mag-suffer, mag-share sa suffering mo, at ito matindi, becoming like Him in His death. Yan ang mga tunay na Diyos at Panginoon si Kristo sa buhay nila. Pati sa kamatayan, kasama niya ang Panginoon. Si Pablo yun nagsabi, sa mabuhay o sa mamatay, kay Kristo pa rin tayo. That is why hindi mo si Pablo pwedeng tawaran. Sinasabi niya, for to me to live is Christ, and to die is gain. Alam mo, ang demonyo, gulong-gulo kay Pablo eh. Nalito talaga ang demonyo kay Pablo. Alam mo bakit? Sabi na rito, kung mabuhay ako para kay Kristo. Mamatay ako, pakinabang. Kaya sabi ng demonyo, ano gagawin ko sa tao na to? Pag nabuhay, kay Kristo. Pag namatay, pakinabang. Bahala ka na nga. Sa isang tao na in-establish ang Lordship ni Kristo sa buhay niya, he will going to experience a devil-free life. Hindi sa Baguio yan. Okay? Green pasture. Lordship is one of the central messages of the Bible.
It is not about making Jesus a Savior. Because making Jesus a Savior is very simple. You just receive Him, put your faith in Him, then you are saved. But making Jesus the Lord of your life, it's a struggle. Nakama, Brother Max, struggle yan. Kasi papalag ang laman mo. Pero walang kakibang choice, Sister Susan, kundi gawin yan para maranasan mong kapangyarihan ng Diyos. The Word of God emphasized overwhelmingly on the concept of Lordship of Christ, which means the one who calls the shots is the one who makes the decisions. Hindi na si Elmer, kundi si Kristo na. Hindi na si Mercy, kundi si Kristo na. Diyan mo lamang mai-enjoy ang pagiging Kristiyano. But as long as He is not the Lord of your life, friends, huwag kayo masaktan. Sasabihin ko sa inyo, tuloy-tuloy ang suffering ng isang taong hindi ginawang Panginoon si Kristo. You struggle in every areas of your life. Ulitin ko, sa area ng buhay mo na si Kristo ay na-establish mo ng Panginoon, magbe-breakthrough ka dyan. Pero sa area ng buhay mo na hindi si Kristo ang naghahari, hindi siya ang Panginoon, mag-i-struggle ka dyan. Today, what is your decision? Are you willing to live under the Lordship of Christ and experience breakthrough? But again, balanse ho ang ating teaching. Hindi nangangahulugan, Arlene, na tinanggap mo ngayon ang Panginoon, ginawa mong Panginoon ng buhay mo ngayon, okay na kagad. There's a consequence sa mga past decisions natin. Amen? Pero ang maganda, natuldo ka na yung mga maling desisyon natin, we are now on our way, sowing the seed of our prosperity and breakthrough. Malinaw? Tumayo po tayong lahat. G, pahingi lang ako ng ano. Can we bow down our heads and close our eyes? Habang tayo po ay nakapikit, nakayuko, nagbubulay-bulay, meditating, let us conduct a self-examination. Siguro mas maganda ito. Ask the Holy Spirit to search your heart and to reveal to you what is that aspect or part of your life na hindi pa pinapangunahan o hindi pa na-establish ang Lordship ni Jesus. Sige. Iano mo, kapatid, magpasaliksik ka sa Panginoon. At pag may pinakita sa iyo ang Diyos sa araw na to, I want you to respond right. The Bible says, today, if you hear His voice, if you hear His word, do not harden your heart. Huwag natin tigasan ang puso natin. Sundin kagad natin. This message is for you. This message is for your breakthrough. Nakakapagod na. Yung paulit-ulit na defeated ka. Hindi ka ng Diyos niligtas para matalo. Niligtas ka niya para magiging higit sa mananagumpay. But there are biblical principles that you need to follow. And one of those, ang liwanag Lordship is one of the central messages in the Bible. In-emphasize ito ng Biblia. Bakit? Kasi alam ng Panginoon ang kasunod na struggle ng isang mananampalataya pagkatapos niya maligtas ay ano? The establishment, the foundation of the Lord Jesus Christ in the life of a person. Alam ni Lord to. Salamat, binigyan at binuksan sa natin. Ngayong araw na to, anuman sa area ng buhay mo na hindi siyang Diyos, hindi siyang Panginoon, establish mo na ngayong araw na to. Repent and then ask God. Ask Him, be the Lord in this area of my life. And I guarantee you in the name of Jesus, you will experience breakthrough.
Marami sa inyo siguro ngayon, ang tagal nyo ng struggle yan. Ang tagal mo ng nilalabanan, hindi mo matalo-talo. Alam mo bakit? Kasi di si Kristo, Panginoon dyan eh. Pag si Kristo ang Panginoon dyan, magugulat ka, baka segundo lang, tanggal yan. Come on, ask the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit. Father, in the almighty name of Jesus Christ, our Lord and King, search our hearts, search our lives, our minds. What are the areas of our lives na hindi ka pa Panginoon, hindi ka pa ang Lord sa buhay namin? Reveal it to us today, Lord God. We want to stop this mess. We want to stop and destroy the works of the enemy. And that is only by making you Lord over our lives. Marami sa amin, Panginoon, nag-i-enjoy na sa mundo. Pero salamat sa revelation today, paggaling sa mundo, nawawala. Pero paggaling sa Diyos, mananatili magpakailanman. We want to keep treasures that comes from God and from heaven. In the name of Jesus, I pray as you reveal the aspects or the areas of the lives of your people that you are not yet Lord, I pray na mangyayari, Panginoon, sa araw na to, ang matagal mo nang inihanda para sa amin. You said in your word, before the foundation of the world, before the creation of the world, you've chosen us already. At ang sabi mo, Panginoon, hindi namin kayang i-comprehend ang mga napakadakilang plano mo dahil ang mga plano mo sa amin ay mahigit pa sa dami ng buhangin. Oh, Panginoon, tulungan mo kaming wag mamiss ito. This is what Christianity is all about. If we lose isang butil ng buhangin, napakarami pa. But first things first, we need to establish your Lordship para makita pa namin sa malinaw na paraan kung papaano mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. I pray for my brothers and sisters who are here today. Sino man sa kanila may mga struggle. Sino man sa kanila, Panginoon, may mga pinakita ka na area ng buhay nila na hindi pa ikaw ang naghahari at Panginoon. I pray in the name of Jesus that you will give them the grace to overcome, to surrender those aspects of their lives para mapagharian yung Panginoon. Simula sa akin, sa pamilya ko, hanggang sa mga leaders, papunta sa mga ordinaryong members. Let AFCCI Church fully grasp and understand the Lordship of Christ. God, Holy Spirit, I did my part. I pray that you will continue to reveal to the lives of your people that the Lordship or living under the Lordship of Christ is so important. And I pray that this message ay magre-rema sa kanilang pag-uwi, sa kanilang paglalakbay, sa kanilang paglalakad, Panginoon. Ito'y hindi manakaw ng kaaway. At magpatuloy ito, Panginoon, na mag-remind sa amin that the one who calls the shots is the one who makes the decision. Our Lord and King and Savior, Jesus Christ. And all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Praise God. Before you sit down, sabihin mo sa katabi mo, you are so blessed.